pa matukoy ng pulisya ang grupong pumatay sa isang negosyante at tumangay sa kanyang SUV. Nito lang Lunes, isa pang SUV ang nakarnap din sa Quezon City. Kaya ang mga otoridad muling nagpaalala sa mga motorista na magdoble ingat. Nakatutok si Marisol Abduraman. Binugbog, binaril, tsaka tinangay ng mga carjacker ang minamanehong SUV ng negosyanteng si Genesis Olvidencia ng Commonwealth Quezon City kagabi. Hindi na bago ang pangaagaw ng sasakyan pero kakaiba raw ang modus ng grupo. Kakaiba po ang modus operandi dito at medyo binugbog muna and then pinaputokan at nagresulta po ng kagat na pagkamatay ng biktima. Hindi pa matukoy ng pulisya kung anong grupo ang nasa likod ng carnapping pero may lead na raw ang pulisya sa mga suspect. Ano ang talagang naging motibo dyan sa kasong yan? Was it just carjacking? Maliliit siya mga yan. Hiwa-hiwalay, maliliit yung mga malalaking sindikato na neutralize na ho natin nung director tayo ng Highway Patrol Group. Ibang estilo naman ang ginawa ng carnapper sa isa ring SUV na ninakaw sa K-First Kamuning, Quezon City. Alas 12 raw ng tanghali noong Lunes nang dumalaw si Rodolfo Pipo sa kanyang kapatid. Dito raw mismo sa harap ng bahay ipinarada ng biktima ang kanyang sasakyan. Isinampa pangaraw niya ito sa gutter para hindi makaabala sa kalsada. Huli raw nila itong nakita bandang alas 2 ng hapon. Pero makalipas lamang ang 20 minuto, bigla na raw itong nawala. Yung carnapper, sumakay na daw doon sa sasakyan ko na sa driver, sa passenger side sumakay kasi nakaharap doon yung sasakyan. Bago lumipat daw doon sa driver seat, humarurot na, muntik na pa daw magbangga yung nakamotor na witness. Sa datos ng Highway Patrol Grupo HPG, bumaba ang carnapping sa bansa nitong Setyembre kung ikukumpara noong nakaraang taon. Mas mababa rin daw ito kung ikukumpara naman noong Agosto na may 88 na kaso. NCR pa rin ang may pinakamataas na nakapagtala ng 41 out of 51 cases nito lang September. At mula January to September, Maynila ang may pinakamaraming kaso na 123. Sumunod ang Quezon City na may 75 na kaso at Caloocan na may 27 na kaso. Planning to create more Special Operations Division. Doon sa Special Operations Division namin, Task Force Limbas, we'll be creating more teams na i-deploy sa other districts in Metro Manila para matulungan o ma-augment yung territorial police doon sa anti-carnapping campaign. Kaya muling paalala ng mga otoridad sa mga motorista maging maingat. Siguraduhin nakalak ang mga pinto ng sasakyan habang nagmamaneho o kung nakaparada na ito. Mainam na secured ang mga sasakyan sa mga garahe at parking area. Kung ito ipaparada lang sa labas ng bahay, makatutulong ang pagkabit ng mga anti-carnapping gadget gaya ng alarm, GPS, lock sa manibela. At pinakaimportante, huwag ipagsasapalaran ang buhay sa sasakyan. Ang mga carnappers kasi, they go after the vehicle, no? So, pagka kinuha yung sasakyan at wala na kayong magawa, natutukan na kayo, ibigay nyo na lang yung sasakyan. Warning naman ng NCRPO sa carnappers. Makukuha din namin kayo, aarestuhin namin kayo. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.